Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Sabi nga nila, there is money in honey. Talaga namang happy as a bee ang ating nakilalang beekeeper this morning dahil pinatunayan po niyang may matamis na success sa bubuyog. Kita tayo kasama si Lonadel, ang may-ari ng Hardin sa Parang. Good morning, Lonadel. Good morning, kapatid. Good morning, kapatid. Ayan, thank you po for joining us today. So ano po ba itong Hardin sa Parang? Hardin sa Parang po ay isang bee farm. So, dyan po kayo nag-harvest ng mga honey po Yes ninyo. po. Bakit po ba beekeeping ang naisipan po ninyong negosyo? Well, ako kasi at saka ang partner kong si Billy po ay nature lover. And alam po namin na ang mga bubuyog ay very importante po siya sa biodiversity. Yes. So they do the pollination. So napaka-importante niya hindi lang sa tao kundi pati rin po sa hayop. So bees protect the biodiversity and they helps maintain the ecosystem. Ganun po siya ka-importante. And Miss A, maidagdag ko lang po sa tagal ko po sa beekeeping, marami po akong nakikilala, even farmers, na hindi po kilala ang bubuyog na pollinators. So, ang alam po ng bubuyog, usually sa mindset po ng karamihan, ang bubuyog po ay peste. So, sinusunog, pinapatay po sila. So, kami po sa Hardin sa Parang, we share the awareness po na ang bubuyog ay importante. Totoo naman. So, we all know naman the importance sa mga bubuyog sa ating ecosystem. Pero, paano nyo po bang natutunan ang beekeeping? Kasi iyan po ay isang pinag-aaralan na gawain. No? Hindi basta-basta na, ay gusto ko mag-alaga, mag-aalaga ako ngayon. No? Paano nyo po natutunan yon? Well, yung partner ko po talaga si Billy, yung may gusto ng pag-aalaga ng bubuyog. Siya yung nag-push. Billy the beekeeper. Yeah. Siya yung nag-push po sa akin na maging beekeeper. Kasi OFW po siya, ako po yung andito sa Pilipinas. So, hands-on po ako. So, siya pong nagturo sa akin lahat paano, bakit kailangan naming mag-beekeeping, yung kahalagahan ng bubuyog. Since we love nature, ito yung paraan para mag-give back kami kay Mother Nature. At saka maganda daw talaga yung gawin mong negosyo yung kung saan ka passionate, diba? Kasi mas maganda at talagang mararating mo yung gusto mo sa pagnenegosyo. Pero kailan nyo po ito nasimulan ulit? 2017 pa po. Naku, matagal-tagal na rin. At dahil po dito sa beekeeping nyo ay nagkaroon po kayo ng iba't ibang mga produkto. Yes po. Isa-isahin po natin itong mga produktong dala po ninyo. We have honey soaps made from stingless bee honey po. And excuse me po ma'am, when you say stingless, paki-explain po sa ating mga kapatid, bakit po stingless? Yes. Ang stingless po kasi, well, karamihan po sa ating mga audience, ang akala po nila na honey is made from the one that stings, yung malalaki po. Yung mga nangahabol. Pukyutan, yes, laywan. Ito po, they don't sting but they still bite. So, para lang siyang kagat ng langgam. And then yung honey po neto, they are medicinal honey. Medyo may pagka-sour po siya. Ang iba kasing honey yung nasa supermarket is plain matamis. So, eto iba po siya. So, medicinal siya, hindi siya yung mga tipong nilalagay mo sa mga niluluto, ganon. So, more on talagang panggamutan. Yes, tinitake po siya as raw honey. Usually sa umaga, for immunity booster, and then sa gabi po, tinitake po siya as para mas maganda ang tulog natin, as maganda ang gising natin kinabukasan. Okay, at kahit anong edad pwede gawin yon? No ma'am, 2 years old below, hindi pa namin pwede siya yun, nire-recommend. But the rest, okay naman siya. Po. Okay, so, dun po sa inyong pong sinasabi tungkol sa sabon. This is stingless honey soap. This one is lip balm. Gawa din po siya sa stingless na wax. And natural, ilalagay sa ating mga labi, diba? Dito na lang. Okay, next is ito. We call this haplas. Bakit? Ano po ibig sabihin ng haplas? Rub, something to rub. Parang haplos din sa Tagalog. Ang haplas ay salitang? Cebuano. Cebuano. Okay. So, ito yung mga nauuso sa atin ngayon, mga kapatid, yung mga pahid-pahid, tayong mga tita. Napakasarap po ng amoy. Kung maamoy nyo po ngayon, naamoy ko talaga. At gusto ko nang ilagay. Pwede ko na ba ilagay ito sa leeg ko? Kasi masarap na eh. Sige, and this one po is langhap or inhaler po namin. Ito pa, isa pang dagdag sa ating koleksyon ng mga pahid-pahid. At hindi natin alam na pwede pala yung maaaring gawin mula sa honey. Wax honey ng bees po. Okay. And then this one po, ito yung stingless honey namin. This one is premium. Ito may pollen siyang konti. Ito po is 100 ml. Okay. This is 250. Sige. 200 ml po, 500.
This one is 500 ml, so this is 1.2. Okay. And then I'm selling this for 1.5. Alright. Premium po ito. Premium na yan. And we also have honey wine. Oh, diba? Ang Mead and dami. Mitiglin. Ang dami palang nakukuha sa honey. Pero syempre, gusto po natin matikman. Yes, Ito ma'am. pong sinasabi po ninyong honey na ito, stingless honey, na kakaiba po siya dun sa ating mga nakikita sa market. Pero sa dami po ng mga nagtitinda rin, nagnenegosyo ng tungkol sa honey, ano pong, aside sa kaibahan po nito, paano po natin malalaman yung kung yung iba po kasi Purity. nagtitinda ng fake, 'di ba, na honey po sa market. Yes po, gaya po ng sinabi ng DUST na almost 80% po ang nasa market ay fake honey. That includes supermarket, pasalubong centers, palengke. So lagi ko pong ina-advise sa mga nagtatanong paano makasiguro na original yung honey is know your beekeepers po. So bibili po tayo doon lang sa may alagang bubuyog. Yun. So, makakasiguro tayo, hindi yun fake. Hindi Yes kayo po. masascam. Ito na, tikman na po natin itong 100% pure honey ni Madam. Hardin sa parang. Medyo may pagka-sour nga siya. Yes Hindi po. siya yung typical na honey na natitikman natin sa ibang market. No? Alright, ang tanong po ng ating mga kababayan, ating mga kapatid, magkano po ang naging puhunan po ninyo sa ganitong negosyo at magkano na po ang inyong kinikita? We started po 10,000. 10,000 because ano po yun, nag-aral po kami, si Billy nag-aral po siya sa UPLB, yung seminar, and kumuha po kami ng isang hive, isang colony. So 10,000 po. And the rest is history. Yes. Ang tanong po dito, may may expiration po ba itong mga nasa bote na ito? Ang honey po, wala talaga siyang expiration, pero nasa-spoil po siya. So, usually Paano? yun yung nilagyan natin, hindi sterilized, or yung ginagamit natin Tulad kutsara, nito, wag nyo nang pinangkain ko, iulit. wag nang ibalik. Yes po. Oo, kumuha na lang ng serving spoon, Spoon. if ever. Okay, sa ating po mga kapatid na nagtatanong, ano daw po yung mga kailangan, if gusto rin po nila mag-alaga or maging isang beekeeper? Napaka-importante po na tingnan natin yung paligid natin. Sa paligid ninyo, 500 meters radius, ano po ang makakain ng mga bubuyog doon? Kasi yun po yung unang-unang titingnan natin. Sa paligid ninyo, yung mga punong kahoy, yung mga namumulaklak, kasi yun po yung pagkain nila, nectar and pollen. So yun. And pangalawa po, malaking bagay yung may passion ka. Right. Kasi ang beekeeping, mahabang pasensyang kailangan mo. Kung may passion ka, hindi ka tatama rin. Pero kung gusto mo lang mag-alaga dahil gusto mo ng honey, medyo mag-iisip muna tayo. So, yun. So, Puso, diba? kailangan ng puso talaga. So, nagnegosyo ka na nakakatulong ka pa sa environment natin. At syempre, produktong lokal ito. Yes. Sa mga gustong umorder, paano po nila kayo makakontak? Sa Facebook po namin, Hardin sa Parang, pwede niyo po akong i-message doon. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Lonadel ng Hardin sa Parang. Thank you so much for joining me today Thank you po. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.